Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. At yun mga bossing, nandito na naman tayo para sa isa na namang episode ng ER Talks. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa speakers. Ano nga ba ang magandang brand na speaker na ating bibilhin? Magbibigay na naman po ako ng guide para sa pagbili ng speakers at sa pagpili ng magandang speakers na angkop sa inyong pangangailangan. Note po, hindi po ako nagme-mention ng brand kasi hindi pa po lahat ng brand ay nahawakan ko. So magbibigay lang ako ng tips na makakatulong sa inyo sa pag-decide kung anong brand ang inyong bibilhin. Tsaka hindi naman po ito sponsored, kaya ayokong maging bias kapag mag-mention tayo ng mga brand names. So stick lang tayo dito sa ating topic na pagbibigay ng tips para makatulong sa inyo sa pag-decide ninyo nang hindi na kayo maguluhan kung ano yung pipiliin yung brand ng speaker na inyong gagamitin para sa inyong sound system. Mga Lods, balik tayo sa topic natin about speakers. Ano nga ba ang dapat nating bilhin na speakers ayon sa ating pangangailangan? Medyo may kaibahan lang ito sa pagpili ng amplifiers kasi yung speakers, konti lang yung kanyang components kumpara mo sa amplifiers. At saka medyo mahirap pikiin yung sa speakers kesa sa amplifiers kasi yung components ng speakers is ilang piraso lang. So, bibigay ako ng tips sa inyo kung anong ba yung mga i-consider nyo sa pagbili ng speakers. So, kung may mga brands dyan na gustong magpa-review, gawa na lang natin ng separate na video para manatili tayong neutral at hindi tayong maging bias sa pag-promote ng mga brands. So, gaya nung sa amplifiers, yung unang tips natin sa pagpili ng speakers, budget pa rin. Kasi kahit anong pili natin, anong explain natin, kung yung budget mo pala para lang sa mga low budget, para lang sa middle budget, so useless pa rin, no? So kung naka-decide ka na kung ano yung budget range na kaya mo, proceed na tayo. Yung next na factor na ating pag-uusapan sa speakers na dapat nating isaalang-alang ay yung cone ng speakers. Alam naman natin kung ano yung cone, yung nasa harap ng speakers na gumagalaw-galaw pag ito ay tumutunog. So, importante po ito, yung cone sa performance ng ating speaker. So, kung saan natin gagamitin yung speaker, nakadepende yung cone ng speaker na ating pipiliin. So, kung kung sa vocals natin ito gagamitin at more on full range siya pang bahay setup, yung mga pang videoke, simple setup, at hindi naman yung pang malakasan talaga, piliin natin yung paper cone na yung sakto lang yung nipis. Huwag yung makapal. Kasi kapag vocals yung kailangan ng speaker is mas maganda yung response ng cone sa movement ng voice coil. Kasi pag mabigat yung cone at gagamitin mo ito sa vocals, mahihirapan yung cone sa pag-cope up doon sa mga frequency na binabato ng voice coil kasi mabigat yung cone. Yun na yung dapat nating i-consider. Hindi porke matigas yung cone maganda na agad. Depende yon sa paggagamitan. So, remember na kung vocals nyo gagamitin at habol nyo yung quality, dun tayo sa stock na cone, sa hindi treated na cone, sa paper cone na
ordinary lang. Huwag naman yung sobrang nipis kasi baka mapunit naman sa konting gamit lang, baka mapunit din. Yung katamtaman lang na kapal ng cone para sa vocals yun. So, kung sa sub nyo naman gagamitin, doon na papasok yung mga treated na cone, yung mga matitigas na cone, mga reinforced na cone, yung mga carbon cone. At kagandahan lang sa carbon cone, yun ay magaan pero matibay. Yung iba, makapal yung cone na paper, tapos treated pa, medyo mabigat yun. Maapektuhan kasi nun yung play ng speaker. So, mas maganda yung carbon cone kapag may budget ka. At kung medyo less naman yung budget mo, okay lang din naman yung paper cone pero treated. Marami namang lumalabas dyan na paper cone na treated na matibay naman at tumatagal din naman yung kanyang cone. So, tapos na tayo sa cone. Next naman ay yung frame ng speakers. Karamihan na yung frame ng speakers ay die-cast aluminum tsaka yung metal na frame, yung manipis lang. O sa mga video kayo nyo gagamitin, pambahay, vocals, kalimitan yun yung metal frame na manipis lang. Okay lang yun kasi hindi naman masyadong magalaw yung speakers. Pag vocals lang, pambahay lang, konti lang naman yung galaw ng speakers. Tsaka hindi naman masyadong kabigatan yung kanyang magnet kaya okay lang yung manipis na frame. So kung pang extreme use naman, doon na papasok yung aluminum die-cast na makapal. Dapat isa lang alang natin yung kapal ng kanyang frame kapag yung magnet niya malaki. Dapat match siya. Kasi kapag manipis yung kanyang frame tapos yung magnet niya sobrang laki, sobrang bigat, pag mag-travel tayo at minsan hindi natin maiiwasan, may mga malubak, tapos minsan mabibitawan mo yung speaker, baka mabasag naman yung frame niya sa ating paggamit. At yun no. Next naman natin na i-consider ay yung additional ko pala yung spider tsaka yung dust yung kanyang suspension sa paikot. Kung pang instrumental nyo, yun din, pareho din sa cone, medyo malambot at yung stock lang hindi na treated. Tapos yung sa spider, single spider, okay lang din pang vocals lang naman tsaka pang bahay. Kapag sa sub naman, doon tayo papasok yung mga double spider na. Tapos yung spider na treated, yung kita nyo parang may mga crystal, matigas. Tapos yung importante pag battle use nyo or extreme use yung speaker, dapat yung spider niya merong ring na spacer. Yung parang washer na ring sa palibot ng kanyang spider at naka-bolt ito para hindi kumawala yung spider pag mag-excursion yung cone ng malakas. At proceed tayo sa next naman na factors ay yung magnet ng speakers. So kung obvious naman, kung pang mid maliit lang yung magnet, pang sub mas malaking magnet mas okay. Pero may factor tayo dyan na dapat i-consider. Kahit gaano naman kalaki yung magnet, kung yung karga ng magnet o yung charge ng magnet ay mahina lang, useless pa rin. So, may unit sila dyan na pang sukat sa charge ng magnet na nasa specs ng speaker ay Y34, Y30, Y34, Y34 ata yung mas maganda. Correct me if I'm wrong lang. Kasi hindi ako sure. Pero yan yung kalimitan na specs sa charge ng magnet. Mas malakas yung charge ng magnet, mas okay. Useless lang yung kalakihan ng magnet kung yung ibang magnet ay walang charge. At ito ay display lang. So, next naman is sa type ng magnet. Yung ferrite, yung common na magnet, yung itim, tapos sa neodymium. Yung ferrite,
Yun yung makikita natin yung may mga single magnet, double magnet, triple magnet, 4 hanggang 5 mags. At sa neodymium, yung makikita nyo na kulay silver siya na maliit lang. Pero mas malakas yung kanyang magnetic power kesa sa may ferrite. So ito yung kadalasan ginagamit sa mga pro audio, sa mga concert kasi maganda ito i-tour sa mga touring kasi magaan lang siya. Pero yung power equivalent niya, kaya niyang tapatan yung malalaking magnet na ferrite. So, may makikita kayo dyan na gumagamit ng mga neodymium. Medyo may kamahalan po yun kumpara sa ferrite. Kaya madalang lang natin ito makikita na ginagamit sa mga sound system na nakikita natin sa FB. So, next naman pong dapat natin i-consider yung voice coil. Dito natin malalaman kung gaano din kalakas yung speaker sa voice coil. So, merong 2-inch, merong 3-inch, merong 4-inch, merong 5-inch, 6-inch, 7-inch, 8-inch, may 9.5 na ata na lumabas ngayon sa D21 or D24. So, kung pang bahay-bahay lang, okay na din yung mga 2 to 3 inch hanggang 4 inch. May budget ka, 5 inch. Depende na din sa inyo. So, kung sa mid naman, pinakamalakas na 4 to 5 inch kinagamit, sobrang lakas na nun. Kung pang bahay lang naman, 2 inch to 3 inch, okay na po yun. Depende na lang sa paggagamitan ninyo. So, sa material naman ng voice coil, kung quality yung habol nyo, mas maganda po yung aluminum clad na voice coil kesa sa pure copper na voice coil. Iba po to kesa sa transformer ng amplifier kasi yung ginagamit sa mga original na speakers like JBL is aluminum clad flat aluminum ribbon na voice coil. Correct me if I'm wrong lang, pero aluminum yung material nito. Kung gusto nyo po ng comparison ng quality ng copper tsaka yung aluminum voice coil, pakipanood lang po itong video ni Sir Jason. Lalagay ko yung link ng FB niya. Ito yung isa sa mga masters ng speakers sa ating industriya. So, kung gusto nyo yung mga video about speakers, meron po dito sa page na ito. Pakiclick lang po. Shout out kay Sir Jason. Maraming salamat sa pag-approve na ma-mention itong kanyang page. So, yun ang material ng voice coil makakaapekto sa tunog ng kanyang output ng magiging tunog ng speakers. So, sa mid, yun yung aking recommended kung gusto nyo ng quality aluminum na voice coil. Kung gusto nyo naman sa sub, iba naman po. Pag sa sub, mas maganda yung in and out na rewind kesa sa pure out lang na rewind. Yun po yung mga common sa mga high power na speakers. At saka yung gauge ng kanyang magnetic wire mas malaki, mas maganda. Yun po yung factors na kinoconsider pag sa sub natin gagamitin. Yun yung papasok yung mga 6-inch, 7-inch, 8-inch, 8.5 na inch ng coil. So, yun halos na-mention na natin lahat yung sa dapat nating tandaan sa pagpili ng speakers, Sa brand naman, ganun pa din po sa branding kumpara sa amplifiers. So, madali nang mag-rebrand ng speakers galing China. Halos kung tingnan mo, halos pare-pareho na din yung muka. Depende na lang din sa may presyo nito. Nagkakatalo lang yan sa charge ng magnet. Minsan yung iba, display lang. So, kung gusto nyo magtanong kung ano yung mga magandang brand, tanong pa din sa mga expert tech natin kung ano bang mga speakers yung madalas nilang nare-repair at yung may mga issue sa mga speakers na yon.
Kasi hindi naman lahat na speakers ay perfect. Minsan merong defect yung speakers. Tsaka yun yung nire-rectify nila. Ina-upgrade nila para maging maganda yung performance ng speaker. So, yun lang mga lods, no? Hanggang dito lang na naman ulit yung video natin. So, hopefully next video na naman natin. Abang-abang lang kayo kung ano yung next topic natin about ER Talks. So, yung palagi kong paalala, kung may mali man ako nasabi or hindi ako nasabi, feel free to correct me, comment down. Na tumatanggap po ako ng correction, ng recommendation sa lahat kasi tao lang po tayo, hindi tayo perfecto. Nagkakamali din tayo. So, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking munting YouTube channel. At salamat po na suportahan nyo ako hanggang makamit natin ang ating goal. Maraming salamat po ulit.